Bentahan ng malunggay pandesal ngayon tagulan masiglab. Pero ang presyo hindi daw po magbabago kahit tumaas ang presyo ng gasolina. Detalye mo na kay Tina Nolasco, Alice Line. Good morning, Tita Teens. Good morning, Kuya Angel. Maulan man o maaraw, isa sa mga paboritong kainin, bata man o matanda, ang mainit na pandesal na hilig nating mga Pilipino na isausaw sa mainit na kape o tsokolate. At isa sa mga patuloy na tinatangkilik ngayon ang pandesal love ng mga pandesal lover, ang malunggay cheese pandesal nga na hindi lang sa mga bakery o paniderya mabibili, kundi sa mga rolling cart. Bukod kasi sa mas masarap at masustansya dahil sa sangkap nitong malunggay na nagbibigay ng bitamina at dagdag aroma sa tinapay. Dahil na lamang ng isa sa mga rolling malunggay pandesal vendor na paboritong bilhan ni na Mother Malu, Miss Mrs. Ara at Derek, na mula pa ako Maynila ay nakararating sa Harrison Plaza para mabentahan ang kanyang mga suki. Alas 4 pa lamang ng madaling araw ay nagbebenta na ng pandesal at bago mag alas 9 ay sold out na. Kwento ng vendor na ating nakapanayam, nananatili sa 5,000 kada isa ang presyo ng kanyang pandesal sa kabila ng taas-babang presyo ng harina na mabibili ang kada sako na aabot sa 1,600 pesos hanggang 1,950 pesos per sack o katumbas yan ng 25 kilo. Kung per kilo naman, mabibili ang harina ng nasa 55 pesos hanggang 75 pesos sa mga lokal na palengke o baking supply stores, habang ang branded na harina ay nasa 70 pesos hanggang 95 pesos kada kilo. Ito, si Manila Girl, RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, Tina, Tina. Oo, Kuya Angel. Mas masarap ba ang pandesal pagka mas maraming itlog? Pwede, Kuya Angel, pero mas masarap kapag libre. Inunahan mo naman ako, pambira ka. Leading masyado yung tanong mo eh. Leading masyado yung sagot mo eh. Siyempre, praktisado na ako sa iyo, Kuya Angel. Sige. Itatanong ko pa lang sana, kaninong itlog ang masarap para ilagay sa pandesal? Inunahan mo na ako eh. Sige, thank you, Tita Teens. Back to you, Kuya Angel.